Oh, ito si Barbers. Gusto ko lang bigyan ng pansin itong ating pinakamagiting na congressman na balimbing dito sa Pilipinas. Kung saan dati yung kupal na yan, pro Duterte yan, dati yung kupal na yan, nakikinabang pa yan sa mga vloggers ng Duterte. Minsan pag may mga nagagawang matino yung mga vloggers ng Duterte, kasama pa yung nagtatanggol niyan sa mga Duterte, hindi ba? So ngayon, nung mahina na mga Duterte, at ang Duterte ay target na ng destabilisasyon, ng pangyuyurak sa mga pagkatao, nung naging biktima na po sila ng public shaming, eto na mga bossing, eto na si Barbers. So bigla na siyang naging baliktad. Noon, medyo pitik-pitik lang, biglang naging all out. Putang ina, hindi lang siya ngayon gigil sa mga Duterte. Putang ina, gigil din siya pati sa mga vloggers ng mga Duterte. Ako, I am proud. Ako, proud ako mga bossing. Proud ako talaga na matawag na Duterte vlogger. Kasi ako naman talaga, hindi naman talaga ako nag-vlog. Para kay Leni Robredo, para kay Bongbong Marcos. Putang ina niyan, pakialam ko sa dalawang ulul na yan. Ako yung nag-vlog talaga para dahil alam ko darating yung araw na kailangan ng tulong ng mga Duterte at kailangan magkaroon ng boses na haharang sa lahat ng mga sa lahat ng mga kakalaban sa Duterte. And I know na even before ako mag-start mag-vlog, ako ay talaga namang matindi ng pakikipag-away at pakikipag-laban ko para sa mga Duterte on my personal capacity sa social media. Ako talagang laging na yung aking Facebook page, laging nasususpend yan. Hanggang ngayon, yung personal account ko, ginagamit ko pa rin yan. Talagang kung mag-comment ako sa mga dilawang tae pages, sa mga mainstream media, may mga twisted silang narrative, ay talaga naman, pinupuntahan ko talaga yan. Pakyuhan kung pakyuhan yan. Tsaka minsan may mga sumusubok pa sa akin sa Facebook, nagme-message pa sa akin ng mga kupal. Akala naman yun nila, atrasan ko sila. I have the whole day. Pag mumumurahin ko kayo sa Messenger. So tayo, ako talaga, you can always classify me as a Duterte supporter. Yes, I am a Duterte supporter. Why am I supporting the Dutertes? Kasi sila lang po yung politiko, yung political clan na alam mong nagmahal, nagtrabaho at talagang concern sa bayan. At kapag ka ang tao concern sa'yo bilang isang Pilipino, kailangan ibalik mo yung pagiging concern nila by being loyal to them as well. And kaming mga banateros will always be loyal to good government or to good governance. Whoever is in the government that is doing their mandate, kung sino man ang nasa gobyerno in the future na gagawa ng kanyang trabaho, regardless kung anong kung anong pangalan niyan, anong apelyido niyan, susuportahan natin yan basta ang ating service standard ay mala Duterte. Halimbawa, si Pacquiao maging presidente in the future. Tapos, magtatrabaho siya na parang mala Duterte. Lalabanan niya insurhensya, korupsyon, droga, lalabanan niya. Tapos, itatawid niya tayo mula sa third world country, kahit man lang second world country. Ipaglalaban ko rin ang palitan ng mukha yan si Manny Pacquiao. Basta ang isang lingkod bayan, ginawa niya yung kanyang mandato, nilagpasan niya pa yung kanyang mandato, at talaga namang ipinakita niya yung pagmamahal niya sa bayan, wala tayong dapat na gawin kundi mahalin yan, itaguyod yan, at protektahan yan. Halimbawa naman, maging si Leni Robredo naman, naging presidente. Tapos, yung ine-expect natin, ginawa ni Leni Robredo, mas magaling pa siya kay Duterte.
Mas nalagpasan niya pa lahat ng mga magagandang nagawa ni Duterte. Bigla tayo nagkaroon na ng mga maglift na mga tren. Connected na yung mga isla natin, tapos mga airport natin, first class na, world class na. Tapos hindi na tayo taggutom, hindi na tayo nag-a-abroad para kumita para sa pamilya natin dito pa lang sa Pilipinas. Kumikita na tayo, hindi na yung mga ibang lahi na yung binibigyan natin ng mga trabaho dito. O kung magiging ganon, gagawin ganon nila, pagtatanggol natin si Leni Lugaw. Pero kung kahit alimbawa naman, biglang naging presidente si Robin Padilla. Halimbawa, naging presidenteng kaibigan natin si Robin. Ine-expect natin, mala Duterte yan. Tapos biglang nagnakaw. Bukod sa nagnakaw, putya yan. Puro iskandalong pinagagawa, ang pinakamasaklap, nagdroga pa, lumami ang droga, dumami ang kriminal. Lalo naging traffic, nasadlak tayo sa napaka-dilim na tadhana. Putangin na niyan, kahit kaibigan natin yan si Robin Padilla, talagang araw-araw natin mumurahin yan. Oo. Loyal tayo sa mga Duterte, pero dapat ang loyalty natin, first and foremost, sa bayang Pilipinas. Dapat sa Pilipinas tayo talagang loyal na loyal. Kung sino ang sisira sa bayang Pilipinas, murahin natin mula ulo hanggang pa mga putang ina niyan. Pero kapag ang bayang Pilipinas pagagandahin kahit sino pa yan, dapat samahan at ipagtanggol natin yan. Etong si Barbers, putang ina niyan. Itong si Barbers na napakakupal. Bakit kupal? Dati nung magagaling ang mga Duterte, maganda ang war on drugs ng mga Duterte. Putang ina, tuwang-tuwa ang mokong na ito. Ginamit pa nito ang mga pangalan ng mga Duterte para makapangampanya. Marami nga itong mga mga pictures diyan sa Siargao, nangangampanya siya. Ang t-shirt niya Inday Sara. Sobrang kapal ng mukha mo, Ace Barbers, tapos ngayon kaaway ka na nila at hindi lang sila. Utangin na pati yung mga vloggers na dating mga kakampi mo, gusto mo pang patahimikin, hinayupak ka. Kaya nga, kung ako sa inyo, mga taga Siargao, Surigao, kung ako sa inyo, putangin na wag nyo nang iboboto yan. Walang ginawa sa buhay yan, kundi mag-hearing yan. Noon, binibigyan ko pa ng benefit of the doubt yan . Pero nung biglang nagkaroon na ng Quadcom, putang ina, nung nagkaroon ng Quadcom, biglang naging baliw yan . Okay naman yan nung mga unang 2 taon, tapos biglang boom, nagkaroon ng Quadcom. Nung nagka-Quadcom, putang ina, tinubuan ng sungay. Ewan ko, siguro, sabi nga nila may bigayan daw na pera dyan. Siguro, totoo yung may bigayan na pera. Bakit? Putang ina, kasi nagbago . Nagbago, parang mas galit ka, mas yayaman ka, parang ganun ang deal. Ngayon, etong Quadcom na to, ang daming ginawang kabalbalan nito. Ang daming mga, sa tingin natin, maling pinagagagawa rito. War on drugs. Inimbestigahan yung war on drugs. Mantakin nyo nagsimula itong investigasyon saan? Kay Alice Guo. Doon lang kay Alice Guo nagsimula. Putangin na, ang ending, Duterte na. Bali-balita, hindi ako sure kung totoo, 10 milyon daw kada hearing. Bawat isa, tapos kung babanatan mo Duterte, may bonus pa. Hindi nila na-connect. Hindi nila na-connect itong issue ni Alice Guo kay Pangulong Duterte. Nahuli na nila si Alice Guo, tapos hindi nila ma-connect sa mga Duterte. Dahil di naman talaga kilala ng mga guwang mga Duterte. May picture lang, pero hanggang dun lang, picture lang. Pero hindi talaga sila magkakilala. So hindi nila ma-connect. Na-connect nila kay Harry Roque. Pero from Harry Roque, hindi na nila ma-connect kay Pangulong Duterte. So eto ngayon, nahuli na nila yung sila Alice Guo, yung mga kasamahan ni Alice Guo. Hanggang biglang naging dead end na. Wala na. Hindi na nila alam kung saan napupunta yung kaso. Putangin na, biglang nagkaroon na ng war on drugs hearing, ang hayop. Siyempre, alam na natin. Putangin na yan. Pinwersa yung dalhin sa war on drugs. Yung war on drugs na yan, yung Davao Death Squad, panahon pa ni Trillanes, hiniring na yan sa Senado . Wala nga nangyari. Tapos inulit na naman nila ngayon. Parehas na istorya, parehas na mga
supporting cast, parehas na copy-paste, ika nga, yung mga testimonya. Same, kung ano yung testimonya doon sa Senado, ganun din yung testimonya dito. Meron pa ngang pahubaran, patinginan ng tato eh. Di ba nung sila Trillanes dyan sa Senado? Wala nga nangyari, tas ngayon nandito. Nagkabistuhan 16 years si De Lima dyan sa DOJ. Mula sa Commission on Human Rights, DOJ hanggang senador, putang ina, walang naisang kahit isa na kaso sa 15 taon niyang tinatrabaho ang mga Duterte. Isipin nyo na lang yan. Tapos ngayon, nung napunta na dyan sa hayop na Quadcom na yan, putang ina, yun na. Pogo, narco-vloggers, putang may mga ganun na. Bigla, putang ina, napunta na sa mga vlogger. Yung attention nila, bakit? Paano? Pinapanay-panay sila ng mga vlogger. Nung unang yabang-yabang pa nitong barbers. Sabi, you can do better, galingan nyo pa, gumaganon pa. Pero putang ina niyan, kalaunan, bading pala. Kalaunan, biglang putang ina, biglang ginamit na yung kapangyarihan, ginamit na yung pagiging congressman. Puta, gusto nang i-regulate ang social media. Bakit? Hindi nyo kayang kontrolin social media? Ang social media, hindi katulad ng media, no, na merong prangkisa na pinapain nyo sa kanila. Ibahin nyo kami. Putang ina, hindi nyo kami kaya. Kung ang mainstream media na hawakan nyo sa liig, ibahin nyo ang mga vloggers. Oo, maaring may mga vloggers kayong nababayaran, yung mga tao ni Boss Toyo. Oo, yung mga pinagkukuha ng yung mga hip-hop na mga vloggers at saka yung mga vloggers na mga tanga ni Bongbong. Kaya nyong bayaran yan, pero kami hindi nyo kami kayang bayaran. Mas lalong hindi nyo kami kayang takutin. O hindi ba? Kaya ito, pakinggan natin mga bossing, itong pagsasampa ng kaso ng mga Noisy 37. Kilala niyo yung Noisy 37? Yung Noisy 37, oo, yan po yung mga narco-vloggers at saka mga pogo vloggers na ipinapatawag dyan sa Kongreso. Dahil masyado daw maingay, kaya nga Noisy 37. Hindi natin sila sinipot kasi matalino tayo. Bakit? Bakit kami pupunta sa Lions Den? Putang ina, mga gutom na leon kayo. Ano kami? Tanga? You may be alpha, but we are not dumb. So anong ginawa natin? Pumunta tayo sa Supreme Court, humingi tayo ng tulong sa Supreme Court, pinasasagot na sila ngayon ng Supreme Court. Puro kapalpakan ng Congress, ang dami. Kapalpakan ng Congress, ang dami. O pinag-explain sila tungkol dun sa blankong item GAA. Pinag-explain sila dito sa freedom of expression. Ngayon pinag-explain din sila dun sa impeachment. Tangina, punong-puno sila ngayon ng kaso. Talagang in demand ang ngayon. In demand ang in demand ang Congress ngayon, mga bossing. So, ang ginawa niya, syempre, dakdak pa rin siya ng dakdak siya ng dakdak. Gigil na gigil siya. O anong ginawa natin? Nag-usap-usap. Kasi sabi ko nga sa inyo, kaming mga vloggers, kaming mga DDS vloggers, bagamat iisa ang aming minamahal, ang aming idol, si Duterte lang, hindi kami talaga magkakakilala. Magkakakilala kami sa mga vlogs namin, but hindi kami personal nagkikita, personal magkakilala, nag-get together, walang ganun. Pero dahil sa ginawa nito ni Barbers, nagkaroon kami ngayon ng avenue, nagkaroon kami ngayon ng komunikasyon, nagkuha ng kami ng number. Ngayon magkakaibigan na kami, mas solid kami ngayon. So dahil sa katarantaduhan ni Barbers, yung dating watak-watak na mga DDS vloggers na kanya-kanya ng tirada, ngayon, putang ina, magkakaisa kami, magkakaibigan kami. Magkakakilala kami ngayon, nagkaisa kami. Na putang ina, mali itong ginagawa sa atin itong tarantadong to. Nilalagay niya tayo sa nilalagay niya tayo sa bingit ng kadelikaduhan Mantakin mo. Sabihan ba naman na narco-vloggers tayo at saka pogo vloggers? Kundi ba naman gonggong yan? Ginawa niya yan outside ng parliamentary immunity, which is nagpa-interview yung ulul na yan. Kaya ngayon, kinasuhan natin siya, dinala natin siya doon sa tamang avenue, which is yung level yung playing field. Dito magkikita tayo, parehas tayong magkikita, akusado ka, kami ang nag-aakusa sa'yo.
Oh, di ba? So dito tayo magkita, dito tayo maglaban. Hindi tayo magkikita diyan sa basketball court nyo, sa inyo basketballan. Sa inyo lahat. Tangin na, sa inyo referee. Paano kami mananalo diyan? Dito, at least dito may mananalo, may matatalo. Eh diyan sa kamera, putya wala kayong talo diyan. Kami lang ang laging talo. Yung pinapatawag nyo as resource person, yun lang yung matatalo. Kayong mga congressman, lagi kayong panalo. Eh dito, putangin na yan. Oh. Ito talaga basketballan natin. Oh, ikaw yung kalaban namin. Dito tayo ngayon maglaro-laro. Kaya nga sinasabi niya takot naman kayo sa Tricom. Tangin na, takot talaga kami sa Tricom. Oo sir, takot kami sa Tricom. Bakit? Putang ina, ikaw may hawak ng martilyo. Eh dito, iba may hawak ng martilyo. Takot ka ba dito sa korte? Bakit ka takot sa korte? Hindi mo kayang impluwensyahan. Kung talagang matapang ka, harapin mo itong mga demanda mo sa korte. Hindi lang isa to, napakarami nito sir. Sabi ko nga sa'yo, you open the door. Hindi mo kami pwedeng ibuli-buli. Hindi mo kami pwedeng putangin na tadyak-tadyakan, konyat-konyatan katulad ng mga bobong vloggers na binabayaran ng mga taxpayers money. Katulad ng mga vloggers ng administrasyon. Hindi kami katulad ng mga tanga na yan. We use our brain. Kaya nga, gigil na gigil kayo sa amin kasi nga, pag nagvo-vlog kami, sapul kayo hanggang mga tumbong ninyo masakit. Kaya nyo nga i-regulate, kaya nyo nga gustong patahimikin kasi wala kayong control. Hindi kami pwedeng kontrolin sir, hindi nyo kami may kakahon. Kahit na anong gawin mo, gumawa kayo ng batas na mag-register kayong mga ulul kayo. Basta kami, ipapractice namin yung aming kalayaan sa pagpapayag. O kung ayaw nyo mamura, ayaw nyo masita, magsilayas kayo sa posisyon. Hindi nyo deserve ang sweldo ng taong bayan. Lalong-lalo na, hindi nyo deserve yung kayamanan na nakukulimbat nyo sa bayan. O, pakinggan natin itong balitang ito. O, at ating tingnan ang sagot ni Kumag na si Barbers. Sinampahan ng patong-patong na kasong libel si Representative Ace Barbers ng ilang social media influencers sa Quezon City Prosecutor's Office ngayong Miyerkules, March 5, 2025. Kabilang sa mga nagsampa ng kaso, sina Dr. Lorraine Badoy, Attorney Trixie Cruz Angeles, Crisette Chu, Kathy Binag, Joey De Vivre, MJ Kiambao Reyes, Mark Anthony Lopez at iba pa. Nag-ugat ang reklamo matapos akusahan ni Barbers ang grupo bilang mga narco-vloggers at may koneksyon umano sa Pogo. Mga paratang na maring nilang... Ang yabang niya nun ha. Oo, napakayabang ni Barbers nun nung binabansagan niya kami sa interview niya. Ang yabang niya nun. Oh, mga narco-vloggers, mga takot yung mga yan eh. Malalakas na ang loob ng mga yan. Kala mo lasing ang puta eh. O tangin na, mantakin mo mga babae kalaban mo, Barbers. Ano ka bakla? Mga babae kalaban mo kung magsalita ka. Tapos pati yung pastor na panay ang labas ng dila sa internet, gigil na gigil kay Joey De Vibre, babae. Pastor ka, tanda-tanda mo na tapos pupapatol ka sa babae. Alam mo maganda nga yung sinabi ni Basti dito eh. Ang sabi ni Basti Duterte, tangina nyo kasi. Ang dami nyong daldal, kayo yung nauuna, salita kayo ng salita. Putang ina kung sino-sino yung mga pinaparatangan nyo, tapos kapag yung taong bayan ang gumanti sa inyo, gigil na gigil kayo. Total din naman, sinabihan nyo sila ng mga fake news sila. Sinabihan nyo rin naman kami ng mga fake news kami, ng mga narco-vlogger kami, ng mga pogo-vlogger kami. Dapat hininto nyo na dun. Nag-akusa na rin lang kayo nang wala kayong hawak na ebidensya eh. Hindi ba magkakandak pa lang kayo ng hearing? Kaya nga kayo magkakandak pa lang ng hearing dahil wala kayong pinangahawakan eh, patungkol dyan sa mga litanyan yung pogo vlogger, narco vlogger eh. So nagbigay na rin kayo ng inyong katarantaduhang fake news na itong mga pinapatawag nyo konektado sa mga sindikato. Hindi dapat iniimbestigahan nyo rin yung mga sarili nyo dahil mga sinungaling din kayo. Kaya nga sinasabi ni Basti dito, you should have stopped there. Huminto na sana kayo doon. Nung tinawag nyo itong mga vloggers ng kung ano-ano, huminto na sana kayo doon. Pero hindi. Putang ina, gagamitin nyo pa yung kapangyarihan nyo bilang congressman para ipatawag itong mga to, para hiyain sila dyan. Sino kayo? Unang-una sa lahat, kami.
ang dapat naghihiya talaga sa inyo. Bakit? Dahil putang ina, pasahod kayo ng taong bayan. Oo, wala kayong karapatan na gawin sa amin yan. Unang-una sa lahat, putang ina, ni ayuda, wala kami nakukuha sa inyong mga ulul kayo. O, tapos ngayon, sisitahin kayo, mag-iiyak kayo. Representante kayo ng taong bayan. Dapat nakikinig kayo sa hinaing ng taong bayan. O, sasabihin nyo naman, marami namang natutuwa eh. Ilan lang naman kayong walang kasiyahan sa mundo. Walang kasiyahan sa buhay. Kayo lang naman ang hindi masaya eh. O, kung kami lang hindi masaya, ba't pinapansin nyo pa kami? Kung mas marami naman palang masaya sa inyo, kung mas marami naman palang natutuwa sa trabaho nyo, but why bother calling us there? Na 30, 34, 37, 40? Ba't nyo pa kami papatawag dyan kung mas marami naman palang naniniwala sa inyo, sa amin wala? O hindi ba? So it just means, ang ibig lang sabihin nito, barbers, talagang sakit na sakit ka na, nararamdaman mo na yung hinagpis, yung hagupit, yung balik sa iyo ng tao. Nakakala mo sobrang linis at sobrang talino mo na hindi mo alam, ultimong mga constituents mo dyan sa Surigao, pinagkakanulo ka na. Pinapasahan kami ng mga kung ano-anong mga chismis tungkol sa inyo. Mantakin mo. Pati utang ng misis mo nakarating sa amin. Pati utang ng misis mo nakarating sa mga vloggers. Ganun kayo kadumi. Tapos maglilinis-linisan kayo. Pagka lumalabas ang mga baho ninyo, gigil na gigil kayo sa mga vlogger. Gusto niyo yung mga vlogger patahimikin o ano pa? Ayon sa kanila, walang basehan ang mga pahayag ng kongresista at labis itong nakakaapekto sa kanilang reputasyon at kabuhayan. Dahil dito... Ang gaganda naman, di ba? Puta ka, nakita mo naman, Cathy Binag, Pak, MJ Kiambao, Joy De Vibre. Oh, ang gaganda, si Trixie Cruz Angles, si Crisette Chu. Wala pa kami dyan. Oh, imaginein mo. Hintayin mo yung sa amin. Naghain sila ng kasong libel para ipagtanggol ang kanilang pangalan at pananagutin si Barbers sa kanyang mga alegasyon. Ano maging epekto po nito sa mga kasamahan po ninyo since kayo nabansagan po ng Norco and Togo? Siyempre may kasama na diyang pangamba, sleepless nights. Siyempre nag-aalala sa mga kamag-anak, sa mga pamilya. So Alam nyo, totoo yan. Kasi nung nangyari to, actually, nung nagpapatawag na si Barbers ng mga vloggers, umuwi ako sa nanay ko at saka tatay ko. Kasi alam ko talaga nakakabahan sila. Kasi nakatutok din sila sa mga nangyayari sa Pilipinas eh. So umuwi ako one time. Sinabi ko na, ma and pa, huwag kayong mag-alala. Kasi pinasok ko to eh. Kung pupunta ako dyan at ikulong man nila ako dyan, huwag kayong mag-alala. Hindi naman habang buhay yan. Lalabas din naman ako siguro. Talagang ito'y parte ng aking pakikipaglaban para sa magandang Pilipinas, para sa malinis na Pilipinas. So be it. Kung isa ito sa maging kabayaran, makulong tayo o mamatay tayo, siguro yun lang talaga, hanggang doon lang talaga buhay natin. Yun ang sinabi ko sa aking mga magulang. Pero sabi ko, huwag kayong mag-alala kasi ready ako. Huwag kayong mag-alala kasi kung makukulong ako, okay ako. Kasi alam ko na nakulong ako para sa bayang Pilipinas. Hindi yun pagiging martir, sabi ko sa kanila. Pero kailangan na eh. Kailangan na, kung hindi kami magsasalita, mas lalo mapupunta sa kademonyohan tong bayan natin Pilipinas. Kaya sabi ko sa nanay ko, nakaset na ako, sinet ko na talaga eh. Sabi ko, ganito ang gagawin natin. Kasi syempre ako nagbibigay ng allowance sa parents ko. So sabi ko, ganito gagawin natin. Meron na ako nakaalat ng allowance ninyo kung sakaling makulong ako 1, 2, 3, 4 months. Kasi syempre bibilangin mo hanggang matapos ang eleksyon eh. Kasi magpapalit lang ang makakalabas ka lang. Halimbawa, kinulong ka nila for contempt. Tingnan mo si Grijaldo, 3 months na nandiyan dyan sa kulungan. Di ba? Kasi may kapangyarihan sila na kahit na ang maximum lang 10 days, kaya kanilang ipitin dyan ng hanggang ganung katagal. Sinong gagong pupunta sa putang inang ngiring na yan? Kung ito ngang nagtatrabaho ng maayos na si Grijalde ba yan? Yung si Kernel,
Puta, 3 months, walang sweldo. Isipin mo naman, 3 months, walang sweldo. Kinulong nyo na, unconstitutionally, wala pa siyang sweldo. Lumaban lang siya para sa Pilipinas, ha. Nanindigan lang siya dun sa kanyang pahayag doon sa Senado. Nakakulong siya ngayon, 3 buwan na. Hindi, tama pa ba yan? So sabi ko, gagawin din yan sa amin. At ang gagawin niya sa amin, baka worse pa. O kaya sabi ko, syempre, kung halimbawa makukulong kami ng March, April, May, June, sa ano pa yan, sa June pa yan. Pagtapos ng eleksyon eh. So 4 na buwan. O sabi ko, 4 na buwan lang yan. O so sinet ko na, sabi ko, ito na yung magiging allowance sa 4 na buwan. Sabi ko, magiging mahirap pero iraraos natin. Yun ang sinabi ko sa mga magulang ko. So talagang, ano na rin kami, nag-prepare din talaga ako. It's just that, buti na lang matatalino etong mga kasamahan namin and sinabi talaga nila sa amin na we go down as a team. Pinagsama-sama din lang naman tayo, kinlassify din naman tayo, pinrofile din naman tayo, di magsama-sama na tayo at kumilos na tayo ng magkakasama at kaya ayan, no, hindi ba, nabuo yung Noisy 37. Namin sa mga trabaho ng ibang mga nandito and as well to our social media accounts. May iba sa amin na monetized yung social media. May danger na matanggal pagka may fake news. So ito nga po yung yung pagko-connect na walang kabasihan talaga. Ito ay isa sa mga basihan para dun sa pag-file ng kaso ngayong araw na ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y